Xiaomi 11 Lite did boot. Ang problem nito ay bigla lang namatay. So, gamit-gamit daw na may-ari, biglang namatay. Ito guys, gagawin natin ay babakbakin natin yung CPU at i-re-reball natin. Ayan. So, sinunod muna natin yung pinakagilid bago natin bunutin yung CPU nito. Ang history nito, ang sabi na may-ari, gamit-gamit lang daw niya, bigla na lang siyang namatay. So, nung tinest ko, hindi naman siya grounded. Kaya ang supply niya sa CPU ay napakababa, ay sa power supply napakababa. Kaya nag-decide tayo na i-reball natin yung CPU dahil mahina na talaga. So, maaring bumigay na yung CPU dahil bigla lang daw namatay nung ginagamit niya. Kaya try natin sa reballing kung makuha. So, madalas naman talaga yung ganitong sakit ay nakukuha sa reball. Ayan. Nabakbak na natin yung CPU. Tapos, i-reball natin ng panibagong lead ulit. Minsan kasi nagkakaroon ng mga disconnection dito. Kaya, ang nangyayari, namamatay siya. So, pag na-reball natin to, may chance na mabuhay talaga. Buwabalik yung dating normal na buhay. Ayan. Pinaka-importante lang talaga dito ay maingat lang kayo pag nagbunot dahil yung CPU nito medyo makunat. Ayan. Nililinis natin na maigi para pag nilapat natin yung CPU na bagong reball, kapit na kapit. So, pinaka-importante talaga to na laging malinis yung pinaka-main board. Ayan. So, subukan natin kung kaya natin mabuhay. Ayan. Linis muna tayo. No power na Xiaomi 11 Lite. Ayan. Medyo maano lang to guys, matrabaho dahil ang daming nililinis. So, kagandahan lang nito, hindi katulad nung ibang mga board na makunat yung glue na ginagamit. Sa mga Xiaomi kasi, mga Poco, Redmi, ang mga glue na ginagamit hindi ganun katigas. Hindi katulad sa mga Realme, matigas yan. Realme, Oppo, napakatigas ng glue na ginagamit nila. Kaya mahirap talaga siya pag binakbak, pag binunot mo yung CPU na selyado, medyo mahirap. Hindi katulad nito ay malambot siya pag nainitan, kaya mas madali matanggal yung CPU. Ayan, naglilinis na tayo ng CPU. Sa pinakagilid nililinis natin para pag nag-reball tayo ay pantay-pantay talaga. Ayan, malinis na. So, reball na natin. Ayan. Makinang na talaga siya guys. So, dito na natin yan i-reball. Pero may mga kaunti pa na dapat tanggalin. Yung sa gilid-gilid, kailangan may mga walang mga glue na naiwan. May mga kaunti pa na iwan guys, kaya kailangan matanggal natin yan. Pinaka-importante yung pag-reball, kailangan walang natirang parang dumi-dumi sa gilid para pag nilapat mo sa plate, kapit na kapit. So, pag nalusaw yung lid, pantay-pantay, wala siyang umaangat, walang mahaba, walang maiksi. So, pare-pareho ang lapat. Kasi ang pagre-reball ay pinakamahirap dahil minsan nagkakaroon tayo ng error dito na pag hindi tama ang sukat, minsan nawawala yung camera, nawawala ang music. Uulitin lang natin yun pag ganun, uulitin ang pag-reball. Minsan naman, yung iba, nawawala ang baseband, uulitin mo rin ang reball pag ganun. So, ibig sabihin, kasi kadalasan ng nawawala ng baseband pag mga Xiaomi, sa lid, sa contact ng lid, hindi nakakaroon ng contact. So, pag ganun, uulitin lang ang pag-reball. Yun lang ang sekreto dyan guys, para bumalik ulit sa normal. Minsan kasi pag yung akala natin perfect na, pero hindi talaga maiwasan na meron talagang sablay dahil ang gawa lang naman natin ay manual, mano-mano. So, di katulad ng mga machine na 101% talaga yun. So, sa atin,
kailangan bago malapag ang CPU, kailangan i-test muna. Doon natin malalaman kung ano yung kulang, kung wala bang music, walang camera, kung meron bang baseband, merong wifi, merong bluetooth. Pag wala kasing baseband, walang wifi, walang bluetooth. So, yun ang importante. Dapat ma-check din yung music kung meron. Kasi lahat ng connection ng ganito ay nakakonect sa CPU. Yun yung kasi pag walang baseband, walang signal. Yun po yun. So, hindi gagana. So, kailangan perfect. Bago tayo maglagay, kaunti lang na flux para kapit na kapit talaga siya. Konti lang nilalagay talaga natin para hindi gumagalaw. Ito guys, masubrahan lang siya ng kaunti. Wala na. Hindi na lilipat na yung CPU. Kikilos na siya ng kikilos kung saan na direksyon pumunta. So, dapat ang paglagay talaga ay napakanipis. Aantayin natin na kumapit na yung CPU saka tayo magdadagdag ng flux. Ayan. Sinukat muna natin tapos bibitiwan na natin yan. Ayan, sukat na. Tapos init. So, hindi muna natin gagalawin hanggat hindi siya kumapit. Doon na natin yung itulak ng dahan-dahan pag alam naman natin na kumapit na talaga siya. Tapos, dadagdagan natin ng flux para lalong mamuo yung mga lead. Lalong gumanda yung pagkaluto. Tapos, kakapit yun ng husto. So, yun po yung sekreto natin. Ayan. Lalagyan natin ng kaunting flux. Ayan. Para malusaw ng gusto yung lead sa loob. Kukulo kasi yan. Pag tumama yung flux, lalambot yung lead, lalong malusaw siya. Maganda yung pagkaluto. So, kapit na kapit talaga siya. Ayan, dagdag ulit. Para kukulo talaga. Yan ang magandang sekreto dito. Para maayos yung lusaw. Ayan, kaunti ulit. Medyo malaki kasi yung CPU nito guys, kaya ang ginagawa natin talaga na ma-perfect lahat, na nalusaw lahat. Minsan kasi dito rin tayo nagkakamali pag tapos natin reball, tapos walang music, walang camera, walang baseband. Ang mangyayari, inuulit lang yan guys. Ayan. Titest na natin, dito natin malalaman. Ayan. So, ang ginagawa natin dito ay tinatry natin kung mabubuhay ba siya dahil patay na yung board. Dahil bigla lang daw namatay ito, sabi ng may-ari. So, I hope na gumana. Ito guys ay tutorial lamang kung paano natin ginagawa yung ganito. So, kung kaya nyo gawin ninyo. Pero kung alanganin naman, wag nyo na ituloy. Baka mapahamak lang yung unit sa lalong masira. So, try nyo lang kung kaya gawin. Pero pag hindi naman, wag nyo na ipilit. Dalhin nyo sa mga gumagawa talaga, sa mga marunong. So, kung merong malapit sa inyo na mga pagawaan, doon nyo pagawa. So, yun lang po yung pinaka simple doon para hindi mapahamak yung board. Hindi masira yung motherboard. So, importante kasi yun guys na marunong din yung gumawa para hindi lumala yung sira ng motherboard. Kung may trusted kayo ng mga technician, doon yung paggawa para magamit agad. So, yan na guys. Tornilyo muna natin para matest kung may power. Ayun, nag-charge na. Kanina, kahit anong saksak ko, hindi talaga nag-charge. Kaso empty yung battery. Kaya may power na siya. So, ganun lang yung ginawa natin. Hindi tayo nagpalit ng kahit anong piyesa. Reball lang. Minsan kasi guys, sa power supply nalalaman kaagad natin kung pwede pa siya mabuhay o hindi na pwede. Kasi pag mataas ang current ng supply, hindi talaga nabubuhay. Lalo pag around 400, tagilid talaga guys. Hindi talaga magagawa. Ayan na. So, gumana na siya. I hope na makatulong sa inyo yung ganitong solusyon. Kung bago ka man sa channel ko guys, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan. Working na siya. So, normal na. Ayan, gumagana na. Assemble na lang natin.
Ayan. So, I hope na makatulong sa inyo. Ayan. Xiaomi 11 Lite. O guys, see you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.